Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Nurse Armzed po ang inyong Mr. Wound. So now, ide-demonstrate po natin paano ba maglagay ng hydrogel sa ating pong diabetic foot. Ito po yung ating example. So napansin po natin na ito po ay sobrang kapal at malalim po yung kalyo niya at ito po yung sugat niya. So malinis po yung sugat natin pero napaka-dry po ng ating pong edges. So kailangan mo nating palambutin ito para yung bagong tissue ay tumubo doon sa paligid. Again, ang healing hindi po manggagaling sa gitna, kundi mismong sa edges. Kaya ngayon, i-demonstrate po natin paano ba natin siya i-hydrate. So, simple lamang po ang atin pong gagawin. So, the same, ang gagawin po natin ay kailangan po natin na malaman yung size ng atin pong sugat. So, sa puntong ito po yung ating pre-cut na atin pong gasa. So kailangan po ay hindi po nating ilagay ito dahil masyadong malaki. Kukos ito ng problema in terms of maceration dahil kakalat po yung atin pong hydrogel na inilagay sa buong paligid. At least ito, mamaximize po natin yung atin pong size. Napakasimple lamang naman po niyan. Pwedeng ilagay direct, yun nga lang po ang magiging problema, mahihirapan po kayong iporma. So kailangan natin ng kakapitan ng gel. Ganon lamang po kakonti. And then, ihalo or i-mix po natin doon sa ating gasa. Since para naman po itong tela, sisipsipin niya ho yan. At once po na itapal po natin yan dyan, ay magkakaroon po yun ng pagkakataon na i-donate niya pabalik yung moisture na kanya pong nakolekta. And then, another gauze na ilalagay po natin on top. Okay? Kailangan po para maging effective yung atin pong paglalagay ng atin pong hydrogel, kailangan po natin na maglagay po ng balot. Again, hindi ho natin ginagawa ito dahil hindi po ito effective. Ito ho ang karaniwan ginagawa ng atin pong mga kababayan. Okay, wag nyo ho yung gagayahin kasi sisingaw po yung ating tubig or yung gel dito na kung saan pag nag-evaporate ho yun, useless yung perang ginagamit ho natin dito dahil ito po ay matutuyo pa rin. Kaya dapat ang gagamitin po natin, kukulubin po natin ito ng mabuti. So, for the form of demonstration, tinanggal ko lang po yung akin pong gloves dahil masyadong madikit itong ating adhesive na pang-demonstrate ngayon. I highly recommend na ang gamitin po natin is yung transparent dressing po para at least mas kita po natin yung activity ng sugat. And hindi ho natin to binababad ng 24 oras. Kailangan po ay every 12 hours lamang po ang atin pong paglalagay at pagpapalit. So, alisin nyo na lang po yan. Depende sa kung ano po ang kaya ninyo na bilhin na pang dressing. Ayan. So, sa puntong ito, gasa lang po yung kaya. So, lagay nyo lang po yan dyan. So, improvise lang po tayo, kaya ganyan. And then, balutin nyo na lang po ng maayos. So, ganito po ang lalabas na itsura po niyan. At mapapansin po natin na yung moisture ay hindi makakalabas at wala din namang makakapasok kahit na maligo yung pasyente. Kaya nga, mas advisable ko na transparent yung gagamitin natin na dressing. Medyo may kamahalan lang, pero kung talagang walang pera at ganito lang kaliit, pwede naman na 3 patong or 4 na patong na bandage or band-aid. Yan, ganyan lamang po ang ilalagay po natin hanggang sa lumambot.